10 taon akong nabuhay sa kasinungalingan, Cesar. Habang nagpapakasa sa kasayaman, ang anak natin ay naghihingalo sa dumi ng estero. Ngayon, itatapon mo kaming parang basura dahil lang sa utos ng bago mong asawa? Tandaan mo ito, ang bawat patak ng luhang idinanat ko ay magiging apoy na tutupok sa lahat ng ipinagmamalaki mo. Sino nga ba ang tunay na demonyo sa ating tatlo? Cesar, darling, huwag mo nang itapon ang hininga mo sa nilalang na yan. She is just a common squatter, isang asong gala na kumakahol sa paanan mo para sa barya. Look at her. She is nothing but trash from your past na dapat mo nang kalimutan. Ang boses ni Talia ay tila talim ng labaha na humihiwa sa mainit at maalikabok na hangin ng tondo. Malamig, puno ng pag-alipusta at walang bahid ng awa. Bawat salitang binitawan niya ay may kasamang mapang-uyam ng ngiti habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang asawa. Suot ang isang mamahaling silk dress na kulay dugo, habang ang paligid ay puno ng mga nagbabagsakang pader at usok ng demolisyon. Sa ibaba ng kinatatayuan nila, sa gitna ng putikan at naglalakihang debris ng mga nawasak na barong-barong, ay nakaluhod si Isadora. Ang kanyang mga palad ay sugatan, nangingitim sa uling at alikabok dahil sa pagtatangkang itulak ang mga tipak ng semento na humarang sa maliit nilang pintuan. Hindi siya narito para lumaban sa mga pulis o sa mga bulldozer. Narito siya para sa kanyang anak. Sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya ang 10 taong gulang na si Tala. Ang bata ay namumutla, humihingal, at tila bawat hininga ay isang dambuhalang pasanin para sa maliit nitong dibdib. Ang alikabok mula sa mga nagigibang bahay ay unti-unting pumapatay sa bata. Ngunit wala itong pakialam sa mga taong nasa itaas na nagmamasid sa kanila na parang mga langgam na tinatapakan. Nang mag-angat ng tingin si Isadora, sinalubong ng kanyang namumugtong mga mata ang nanlalamig na titig ni Cesar. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng langit. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang bawat panalangin sa loob ng 10 taon ay nakatayo ngayon sa harap niya bilang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Habang hinahawakan ni Isadora ang isang kupas na pilak na locket sa kanyang leeg, ang tanging alaala ng kanilang nakaraan, ay naramdaman niya ang isang matinding hapdi na higit pa sa sugat sa kanyang mga kamay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isadora. Ang bawat tunog ng naglalakihang makinarya ay naglaho at ang tanging narinig niya ay ang mabilis at mahinang tibok ng puso ni Tala na sumasabay sa kanyang sariling pagkadurog. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Parang may nakabarang mga bubog na pumipigil sa kanya na sumigaw. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang lalong hinihigpitan ang yakap sa anak. Tila ba kapag binitawan niya ito, ay tuluyan na silang lalamunin ng lupang kinatatayuan nila. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsusumamo, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng pagkabigla. Bakit ang mga matang dati ay puno ng pagsinta, ngayon ay tila wala nang nakikilalang Isadora? Isang hakbang ang ginawa ni Cesar pababa, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Thalia sa braso. Don't you dare, Cesar. Isang hakbang mo lapit sa babaeng yan. Ituturing ko itong pagtataksil sa ating pamilya at sa kumpanyang binuo natin. Hayaan mo silang mabulok sa basurang pinili nila. Lumingon si Cesar kay Thalia. Pagkatapos ay muling tumingin sa nangihinang bata sa bisig ni Isadora. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong canvas ng kalituhan at takot. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Sa gitna ng dumi at kawalan ng katarungan, isang mapait na tanong ang umaling-awngaw sa isipan ni Isadora na tila isang sumpa. Ito ba ang kapalit ng 10 taon kong pananahimik at pagtitiis, Cesar? Ang panoorin kang winawasak ang tanging buhay na natitira sa akin habang ang babaeng pumatay sa ating pangarap ay nakangiti sa iyong piling? Hanggang kailan mo titiisin
na makitang mamatay ang sarili mong dugo sa harap ng iyong mga mata. Hindi kumikibo si Isadora, ngunit ang bawat patak ng luha na humahalo sa putik sa kanyang mukha ay nagsasalita ng 1,000 hinagpis. Tumayo siya ng dahan-dahan kahit nanginginig ang mga binti habang karga ang anak na wala ng malay. Tiningnan niya si Cesar ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng puot, pag-ibig na namamatay, at isang pangakong hindi na siya muling luluhod. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malaking bahagi ng pader sa itaas ni na Isadora ang nagsimulang gumiba dahil sa pagtama ng bakal na braso ng bulldozer. Ang sigaw ng mga tao sa paligid ay naging isang malabong ingay habang ang anino ng kamatayan ay unti-unting lumulukob sa mag-ina sa ilalim ng nagbabagsakang semento. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo sa dumi ng nakaraan, Cesar. Tandaan mo, ako ang nandoon nung iniwan ka niya para sa pera. Ako ang bumuo sa'yo nung dinurog ka ng babaeng yan. Ang boses ni Thalia ay tila isang malambot, ngunit nakalalason na bulong habang hinihila niya si Cesar palayo sa gumigibang pader. Ang kanyang mga kuko na may kulay pulang pintura ay baon sa braso ng asawa, isang paalala ng kanyang pagmamay-ari, habang ang usok at alikabok mula sa nagbagsakang semento ay unti-unting kumakalat. Ang tanging nakikita ni Cesar ay ang likod ni Isadora na mabilis na lumalayo, pasa ng kanyang anak, patungo sa kadiliman ng mga iskinita. Sa loob ng marangyang sasakyan ni Cesar, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng konsensya na nag-aalab sa kanyang dibdib. Nakatingin siya sa bintana, ngunit ang refleksyon ni Thalia na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas ang kanyang nakikita. Tila bumabalik ang hapdi ng gabing iyon. 10 taon na ang nakalilipas nang iwanan siya ni Isadora na walang paliwanag. O iyon ang pinaniwala sa kanya ni Thalia. Ang bawat ginto at bawat tagumpay na tinatamasa niya ngayon ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao sa tuwing maaalala niya ang hitsura ni Isadora sa putikan. Samantala, sa isang masikip at tumutulong silid sa gilid ng estero, dahan-dahang inihiga ni Isadora si Tala sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang bawat paghinga ng bata ay may kasamang huni na tila isang sirang plaka, isang tunog na nagpapadugo sa puso ng isang ina. Nilubog ni Isadora ang isang lumang bimpo sa palanggana ng malamig na tubig at marahang pinunasan ang noo ng anak. Sa bawat haplos, naramdaman niya ang init ng lagnat na tila nagnanakaw sa lakas ng maliit na bata. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa panahong silang dalawa pa ni Cesar ay nangangarap sa ilalim ng mga bituin, malayo sa ingay ng lungsod. Noong mga panahong ang tanging yaman nila ay ang pangako ng bawat isa. Ngunit ang alaalang iyon ay mabilis na napalitan ng imahe ni Thalia na may hawak na tseke. Itinutulak siya palabas ng pintuan habang siya ay nagmamakaawa para sa buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga na puno ng pagod at hindi matapos-tapos na pagtitiis. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng mahinang katok sa pinto. Si Aling Rosa, ang kapitbahay na laging nagbabahagi ng kanilang kakaunting ulam, ay pumasok na may hawak na isang pirasong tinapay. Marahang hinawakan ni Aling Rosa ang balikat ni Isadora, isang simpleng kilos ng pakikiramay na mas matimbang pa sa anumang salapi. Ito ang golden moment sa gitna ng kanilang hirap, ang pagdadamayan ng mga taong wala nang mahihita sa isa't isa kundi ang init ng kanilang pagkatao. Kain ka muna, Isadora. Kailangan mong maging malakas para kay Tala. Bulong ng matanda. Tumango lamang si Isadora, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa anak. Ang bawat kagat sa tinapay ay tila may lasang abo. Isang paalala na sa mundong ito, ang katarungan ay para lamang sa mga nakatira sa matatayog na gusali.
Habang ang buong paligid ay nababalot ng kadiliman at ang tanging naririnig ay ang patak ng tubig mula sa tumutulong bubong patungo sa isang plastik na timba, isang luma at gasgas na cellphone sa tabi ni Isadora ang biglang umilaw. Hindi ito tumunog, ngunit ang liwanag nito ay tila isang mitya ng bagong gulo. Walang pangalan ang numerong tumatawag, ngunit ang bawat pagkurap ng screen ay tila isang babala. Nanginginig ang mga daliri ni Isadora nang pindutin niya ang sagot. Ang boses sa kabilang linya ay galing sa isang lalaki. Mababa ang tono at puno ng misteryo, tila isang anino na nanggaling sa hukay ng nakaraan. Isadora, alam ko kung sino ang kumuha sa lahat ng dapat ay sayo. Alam ko kung paano nila pinatay ang katotohanan 10 taon na ang nakalilipas. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sino, lalo na kay Cesar. Bago pa man makapagsalita si Isadora, naputol na ang linya. Ang tanging naiwan ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang ng kanilang dingding. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan, isang tanong na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sino ang taong ito at bakit ngayon lang siya nagpakita kung kailan wala na akong lakas na lumaban? Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanilang marangyang silid, nakatayo si Cesar sa terrace, nakatanaw sa malayo kung saan naroon ang mga ilaw ng tondo. Hindi niya alam. Sa likod niya ay nakatayo si Thalia, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng lihim na galit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi kapayapaan, kundi isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ano ba ang iniisip mo, Cesar? Nababalik siya dahil mahal ka pa rin niya? Gising, darling. Nakita mo naman ang hitsura niya kahapon. Isang pulubi na handang gamitin kahit ang sariling anak para lang makakuha ng limos mula sa iyo. Huwag kang maging tanga sa drama niya. Ang mga salita ni Thalia ay tila maliliit na patak ng asido sa sugat ni Cesar. Nakaupo sila sa kanilang malawak na dining table na gawa sa mamahaling mahogany, punong-puno ng mga pagkaing hindi naman nila kayang ubusin. Marahang hinawakan ni Thalia ang kamay ni Cesar. Ang kanyang haplos ay tila sutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng anumang bitak sa depensa ng asawa. Tandaan mo, Cesar, ako ang nagligtas sa kumpanya ninyo noong iniwan ka niya. Ako ang naging katuwang mo sa bawat puyat at pagod, habang siya ay nagpapakasasa sa kung saan. Ngayon na kailangan niya ng pera para sa anak niya, bigla siyang susulpot. Isang lumang taktika ng mga desperada. Hindi sumagot si Cesar. Ang kanyang tinidor ay nakabaon sa piraso ng steak, ngunit wala siyang gana. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng batang si Tala. Ang mga mata nito na tila nangungusap, ang mukha na tila isang hiram na kopya ng kanyang sariling mga larawan noong bata pa siya. Ngunit ang boses ni Thalia ay tila isang nakalulunod na agos, pilit na tinatabunan ang boses ng kanyang konsensya. Ang gaslighting ni Thalia ay sining na pinino ng maraming taon. Pinalalabas niyang ang kabutihan ni Cesar ay isang kahinaan na madaling abusuhin ng iba. Samantala, sa labas ng isang pampublikong klinika, nakatayo si Isadora habang mahigpit na hawak ang isang reseta na tila ito ang kanyang huling pag-asa sa mundo. Ang sikat ng araw ay tila nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay hindi nawawala. Lumapit sa kanya ang isang lalaki, si Dr. Leandro. Siya ang doktor na matagal nang tumutulong sa komunidad nang walang hinihinging kapalit. Isadora, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang pharmacy para maibigay nila ang gamot ni Tala kahit unti-unti mo muna itong bayaran. Alam kong mahirap, pero hindi ka nag-iisa, sabi ni Leandro habang marahang tinatapik ang balikat ni Isadora. Ito ang golden moment ni Isadora, isang simpleng pagkilala sa kanyang pagkatao sa kabila ng kanyang kahirapan.
Nag-angat ng tingin si Isadora at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pasasalamat niya kay Leandro ay hindi lamang para sa gamot, kundi para sa dignidad na ibinibigay nito sa kanya. Isang matapat na pag-uusap ang namagitan sa kanila, punong-puno ng pag-asa at malasakit na hindi mabibili ng salapi. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na sasakyan, may isang pares ng mga mata na nakamasid. Isang tauhan Italia ang kumuha ng litrato sa eksenang yon. Ang anggulo ay ginawa upang magmukhang masinsinan at malambing ang pagkakalapit ni na Isadora at Leandro. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw sa kumpanya, pumasok si Cesar sa kanilang kwarto at dinatnan si Thalia na tila malungkot na nakatingin sa kanyang tablet. Inabot ni Thalia ang device kay Cesar nang walang imik. Doon, nakita ni Cesar ang mga litrato. Ang selos, na tila isang natutulog na halimaw sa kanyang dibdib, ay biglang nagising. Kita mo na, Cesar? Habang iniisip mo kung paano sila tutulungan, abala siya sa pakikipaglandian sa ibang lalaki. Sigurado ka bang anak mo talaga ang batang iyon? O baka isa lang silang pamilya ng mga manloloko na balak kang pirahan? Ang mapanirang bulong ni Thalia habang yumayakap sa likod ni Cesar. Naramdaman ni Cesar ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang pagdududa ay tila isang makapal na amog na lumulukob sa kanyang paningin. Ang bawat magandang alaala niya kay Isadora ay tila nabahira ng putik. Marahas niyang ibinagsak ang tablet sa kama. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at puno ng galit. Ang lason ni Thalia ay tuluyan ng pumasok sa kanyang sistema. Binubulag siya sa katotohanan. Hindi namamalaya ni Cesar sa kabilang panig ng lungsod ay muling tumunog ang luma at gasgas na cellphone ni Isadora sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang screen ay muling nagpakita ng unknown number. Sa pagkakataong ito, hindi lamang boses ang naghihintay sa kanya, kundi isang mensahe na magpapayanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol kay Cesar. Isang lihim na nakatago sa loob ng 10 taon, ang unti-unti nang nagpapakita ng kanyang anyo at sa gitna ng dilim, tanging ang mabilis na tibok ng puso ni Isadora ang nagbibigay ng tunog sa silid na puno ng panganib. Sapat na ba ang isang pirasong papel para bayaran ang 10 taong nawala sa atin, tala? Ang bulong na ito ni Cesar ay nalunod sa ingay ng isang lumang bentilador na pilit humihinga sa loob ng pampublikong ward ng ospital. Narito siya, nakatayo sa gilid ng kama ni Tala, habang ang paligid ay puno ng amoy ng gamot at ang tunog ng mahihinang ubo ng ibang pasyente. Labas sa kanyang marangyang mundo, ang bawat hininga rito ay tila binibili ng pawis at luha. Suot ang isang simpleng t-shirt at sombrero upang hindi makilala. Ang CEO ng isang dambuhalang kumpanya ay tila isang aninong nagtatago sa sarili niyang kahihiyan. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay tila papel sa nipis at puti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang uri ng pag-asa na hindi kayang bilhin ng ginto. Tumingin ang bata sa estrangherong nasa tapat niya. Sa halip na matakot, isang mahinang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kayo po ba? Kayo po ba ang anghel na magpapagaling sa puso ko? Ang mahinang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaring maputol. Sabi po ni nanay, may darating daw na anghel para hindi na siya umiyak gabi-gabi. Ang mga salitang iyon ay tila 1,000 karayom na bumaon sa puso ni Cesar. Ang internal crumbling na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging arkitekto ay tuluyan ng gumuho. Naramdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang kumawala, ngunit pilit niya itong nilunok. Ang angel na tinutukoy ng bata ay ang lalaking naging dahilan kung bakit sila nagdurusa sa dilim.
Hinawakan ni Cesar ang maliit at malamig na kamay ni Tala. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang lahat ng yaman at titulo niya ay naging walang silbi sa harap ng isang inosenteng pagmamahal. Hindi ako anghel, Tala. Isa lang akong tao na gustong itama ang lahat. Ang nanginginig na sagot ni Cesar. Sa pagkakataong yun, alam niya sa kanyang sarili na hindi sapat ang mga litratong ipinakita ni Talia para patayin ang dugong nananalaytay sa batang ito. Ang bawat tibok ng puso ni Tala, gaano man kahina, ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Lumabas si Cesar ng ward na may mabigat na pasanin. Hindi na siya makapaghintay sa proseso ng kumpanya. Gamit ang kanyang personal na cellphone, mabilis siyang nag-log in sa kanyang private bank account. Sa ilang pindot lamang, inilipat niya ang isang malaking halaga. Isang halagang sapat para sa pinakamahal na operasyon sa puso, patungo sa account ng klinika ni Dr. Leandro. Para sa operasyon ni Tala, ang tanging note na inilagay niya, ang kanyang kamay, ay nanginginig. Hindi dahil sa laki ng pera, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang alingawngaw ng kanyang pagtataksil sa mundong binuo nila ni Talia. Ngunit sa loob ng library, naghihintay ang tunay na bagyo. Nakatayo si Talia sa harap ng kanyang computer. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng isang nakapangingilabot na anyo sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang bank statement na kararating lang sa pamamagitan ng email. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang hininga ay naging mabilis, puno ng puot na hindi na kayang ikubli ng anumang makeup. 5 million pesos, Cesar? 5 million para sa anak ng basurang yan? Ang boses ni Talia ay hindi na isang bulong, kundi isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ipinakita niya ang screen kay Cesar kung saan nakasaad ang oras at petsa ng transfer na ginawa niya ilang minuto lang ang nakalilipas. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Akala mo ba ay hahayaan kitang ubusin ang yaman natin para sa isang batang hindi natin sigurado kung kanino galing? Lumapit si Talia kay Cesar. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Pinili mo sila, Cesar. Pinili mo ang nakaraan kaysa sa akin. Pero tandaan mo ito. Bawat sentimo na ibinigay mo sa kanila ay kukunin ko sa iyo ng may kasamang interes. Sisiguraduhin kong sa susunod na magkita kayo, wala ka ng kahit na ano, kahit ang pangalang ipinagmamalaki mo. Ang bawat salita ni Talia ay tila isang hatol ng bitay. Tumalikod siya at marahas na isinara ang pinto. Iniwan si Cesar na nakatayo sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Cesar. Hindi ang pera ang inaalala niya, kundi ang panganib na dala ng galit ng isang asawang wala ng kinatatakutan. Sa ospital, habang natutulog si Tala, isang misteryosong figura ang pumasok sa loob ng ward. Hawak nito ang isang maliit na hiringgilya at ang mga mata nito ay nakatitig sa monitor ng puso ng bata. Ang tanong na naiwan sa hangin ay tila isang sumpa. Sapat nga ba ang pera para iligtas ang isang buhay kung ang kamatayan ay nakatayo na sa mismong pintuan? Huwag mong subukang gamitin ang fingerprint mo, Cesar. Wala ka ng access sa kahit anong pinto sa gusaling ito. Mula sa opisina mo hanggang sa mga bank accounts mo, binura ko na ang pangalan mo. You are officially a nobody in your own empire. Ang boses ni Talia ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng kumpanya. Kasing lamig ng marmol na sahig na inapakan ni Cesar sa loob ng maraming taon. Nakatayo si Talia sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga security guard na dati ay yumuyuko sa bawat pagdaan ni Cesar, ngunit ngayon ay nakaharang sa kanyang dinalanan. Hawak ni Talia ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, na tila isang manglaan na sa wakas ay napatumba ang kanyang biktima. Nakatayo si Cesar sa harap niya, basa ang buhok mula sa ambon sa labas, at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok
dahil sa pagod at pagkalito. Pagdating niya sa opisina kaninang umaga, ang lahat ng kanyang credit cards ay tinanggihan at ang kanyang secretary ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Ang taong bumuo ng bawat pundasyon ng kumpanyang ito ay tinatrato ngayon na parang isang estranghero o mas masahol pa, isang kriminal. Anong ibig mong sabihin, Thalia? I built this? Ang perang inilipat ko para kay Tala ay galing sa sarili kong pinaghirapan. Ang sigaw ni Caesar, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa harap ng dambuhalang pader na itinayo ni Thalia. Sarili mong pera? Oh, darling, nakalimutan mo na ba ang pinirmahan mong special power of attorney noong nakaraang buwan? Ginamit ko yon para ilipat ang lahat ng assets sa ilalim ng pangalan ko para protektahan ang kumpanya mula sa mga maling desisyon mo. At ang 5 milyong kinuha mo, pinalabas ko sa board of directors na ninakaw mo iyon mula sa pondo ng mga proyekto natin. Isang malinaw na kaso ng embezzlement, Caesar. Ang bawat salita ni Thalia ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang dangal ni Caesar. Ang internal crumbling ay hindi na sapat na salita para ilarawan ang nararamdaman niya. Tila ang buong mundo niya ay naglalaho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagtatraydor ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ari-arian. Ang bawat sakripisyo niya para sa kumpanya, ang bawat gabing puyat para sa kanilang kinabukasan, ay naging abo. Sa loob lamang ng isang gabi, dahan-dahang lumapit si Thalia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pait. Sabi ko sa iyo, bawat sentimong ibinigay mo sa basurang Isadora, na iyon ay may kasamang interes. Ngayong wala ka ng pera, tignan natin kung mamahalin ka pa rin niya. Tignan natin kung mananatili siyang matatag kapag nalaman niyang pati ikaw ay palamunin na lang din. Marahang itinulak ng mga guard si Caesar palabas ng pinto. Ang tunog ng pagsasara ng dambuhalang salamin na pinto ay tila isang pinal na hatol. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang cellphone na wala na ring signal at ang kanyang suot na damit. Naglakad siya sa gitna ng malakas na ulan patungo sa kanilang mansyon, umaasang baka may natitira pa siyang puwang sa kanilang tahanan. Ngunit pagdating niya sa gate, bumungad sa kanya ang ilang itim na garbage babag na nakatapon sa labas ng kalsada. Ang kanyang mga mamahaling barong, ang kanyang mga plano sa arkitektura, at ang kanyang mga sapatos ay nakahandusay sa putikan, unti-unting nababasa ng ulan. Ito ang golden moment ng kanyang paghihinagpis. Yumuko si Caesar at kinapkapan ng bulsa ng isa niyang basa ng taksido. Doon, naramdaman niya ang isang maliit na piraso ng papel. Inilabas niya ito, isang drawing ni Tala na ibinigay sa kanya noong bumisita siya sa ospital. Isang drawing ng isang maliit na bahay na may 3 taong nakangiti. Kahit basa na ang papel at kumakalat ang kulay ng Crayola, ito lamang ang tanging bagay na naiwan sa kanya na may halaga. Napaupo si Caesar sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Wala siyang matuluyan, wala siyang malapitan. Ang matayog na arkitekto ay nakahandusay ngayon sa putikan. Hubad ang katotohanan na ang yaman ay tila isang anino na nawawala sa dilim. Habang nakatitig sa kawalan, isang anino ang huminto sa kanyang harap. Ang tunog ng mga yabag sa basang kalsada ay dahan-dahang lumalapit. Inangat ni Caesar ang kanyang tingin at nakita ang isang pares ng luma at putikang tsinelas. Isang mapait na tanong ang muling bumalik sa kanyang isipan. Saan ba tunay na nagsisimula ang buhay ng isang tao? Sa rurok ng tagumpay na puno ng kasinungalingan o sa ilalim ng ulan kung saan ang tanging natitira ay ang iyong pagkatao? Sa di kalayuan, isang sasakyan ng pulis ang dahan-dahang bumabagtas sa kalsada. Ang kanilang asul
at pulang ilaw ay nagbibigay ng nakatatakot na kulay sa madilim na gabi. Hinahanap nila ang taong pinalabas na magnanakaw ng sarili niyang asawa. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakuha mo ang 5 milyong pirasong papel na yon? Look at this place, Isadora. Amoy nabubulok na basura, amoy kamatayan. Bagay na bagay sa'yo at sa anak mong hindi man lang makahinga ng maayos nang walang tulong ng makina. Ang boses ni Thalia ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi sa loob ng barong-barong ni Isadora. Nakatayo si Thalia sa gitna ng maliit na silid. Suot ang kanyang puting silk scarf na tila isang insulto sa maruming paligid. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling heels sa gapok na sahig na kahoy ay naglalabas ng tunog ng pagrereklamo ng materyales, tila ba maging ang bahay ay natatakot sa kanyang presensya. Nakatayo si Isadora sa harap ng banig ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa silid ay ang maliit na apoy mula sa isang gasera na nakapatong sa isang lumang silya. Ang dilaw na liwanag nito ay sumasayaw sa mukha ni Isadora. Ipinapakita ang bawat guhit ng pagod at takot. Ngunit pati na rin ang apoy ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Umalis ka na rito, Thalia. Wala kaming kailangan sa'yo. Ang perang ibinigay ni Cesar ay para sa buhay ni Tala, hindi para sa iyong kayabangan. Ang nanginginig na sagot ni Isadora. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyong lupa. Bawat salita ay masakit ilabas. Ang kanyang internal crumbling ay abot langit. Naduduwal siya sa presensya ng babaeng sumira sa kanyang buhay, ngunit kailangan niyang manatiling matatag para sa batang natutulog sa likuran niya. Tumawa ng mapait si Thalia, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puro lason. Inilabas niya ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Ang perang ito ang halaga ng katahimikan ninyo. Pero alam mo, Isadora, naisip ko, mas masarap makita ang isang aso na namamalimos sa putikan. Marahas na itinapon ni Thalia ang pera sa labas ng pintuan, direkta sa malapot at madilim na putikan ng estero. Kunin mo, Isadora. Pulutin mo ang bawat sentimo sa dumi kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Dahil ang hero mong si Cesar, wala na siya. He is a fugitive now. Isang pulubi na hinahanap ng batas dahil sa pagnanakaw sa akin. Naramdaman ni Isadora ang paghinto ng kanyang mundo. Ang balitang wala na si Cesar at itinuturing na kriminal ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya napansin na lumalapit na pala si Thalia sa silya kung saan nakapatong ang gasera. Ang mga mata ni Thalia ay tila wala ng kaluluwa, puno ng isang uri ng kabaliwan na tanging inggit at puot lamang ang makagagawa. Kung hindi ka makukuha sa santong dasalan, Isadora, idadaan kita sa apoy. Ang mahinang bulong ni Thalia. Sa isang mabilis na pagkumpas ng kanyang kamay, sinadya ni Thalia na itumba ang silya. Ang basong lalagyan ng gas ay nabasag at ang likido ay mabilis na kumalat sa tuyong sahig na gawa sa karton at lumang kahoy. Isang mabilis na paglamon ng apoy ang sumunod. Ang bawat dila ng init ay tila nagugutom na hayop na gumagapang patungo sa mga dingding na gawa sa nipa. Hindi! Ang hiyaw ni Isadora. Sinubukan niyang sugurin si Thalia, ngunit mabilis na nakalabas ang babae, isinasara ang pintuan mula sa labas gamit ang isang piraso ng bakal na nakaharang. Ang tunog ng pagkakalak ng pinto ay tila isang pinal na hatol ng bitay. Sa loob ng ilang segundo, ang buong barong-barong ay napuno ng makapal at maitim na usok. Ang init ay nagsimulang humahalik sa balat ni Isadora, mapait at masakit. Ang golden moment ng katotohanan ay dumating sa gitna ng panganib. Hindi niya inisip ang pera sa putikan. Hindi niya inisip si Cesar. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mahinang ubo ni Tala na nagising dahil sa usok. Nanay! Nanay! Ang init po! Ang mahinang tinig ni Tala
Halos hindi na marinig sa gitna ng naglalagablab na tunog ng mga materyales na tinutupok ng apoy. Sinubukan ni Isadora na sipain ang pinto. Ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat sa pagitan niya at ng kanyang anak. Isang malaking bahagi ng kisame na gawa sa nagbabagang yero at kahoy ang bumagsak. Sa gitna ng silid, hinihiwalay ang mag-ina. Ang usok ay tila mga kamay na sumasakal sa lalamunan ni Isadora. Dahan-dahang nagnanakaw sa kanyang malay. Mula sa malayo, maririnig ang tunog ng papalapit na sirena, ngunit sa bilis ng paglamon ng apoy, tila ang bawat segundo ay 1 taon. Nakatayo si Talia sa dilim. Pinagmamasdan ang naglalagablab na barong-barong habang ang anino ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha. Walang bakas ng pagsisisi, tanging ang malamig na kasiyahan ng isang demonyong sa wakas ay nakuha ang kanyang nais. Paalam, Isadora. Sa apoy ka nagsimula, sa abo ka rin matatapos. Ang huling bulong ni Talia, bago siya dahan-dahang naglakad palayo, iniiwan ang mag-ina sa gitna ng impyerno. Sa loob ng nasusunog na bahay, isang maliit na kamay ang pilit na umaabot mula sa ilalim ng nagbabagang debris. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tawag ni Tala, isang tawag na unti-unting nalulunod sa bagsik ng apoy. Diyos ko, huwag sila. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang mag-inang yan. Huwag ang dugo't laman ko. Ang panalangin ito ni Cesar ay tila isang desperadong bulong na naglaho sa dagundong ng apoy. Habang tumatakbo siya patungo sa nagliliyab na barong-barong, ang kanyang mga sapatos ay humahalik sa putikan at ang kanyang basang damit ay tila naging mabigat na pasanin. Ngunit wala siyang nararamdamang pagod. Ang tanging nakikita ng kanyang mga mata ay ang kahel at pulang liwanag na lumalamon sa kaisa-isang dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito. Nakita niya mula sa malayo ang sasakyan ni Talia na mabilis na humaharurot palayo, ngunit hindi niya ito hinabol. Wala nang halaga ang paghihiganti. Ang tanging mahalaga ay ang mga buhay na nasa loob ng impyernong yon. Nang makarating siya sa harap ng pintuan, bumungad sa kanya ang makapal na usok na tila isang pader na itim. Nakita niya ang piraso ng bakal na nakaharang sa pinto, isang malinaw na ebidensya ng masamang balak. Gamit ang kanyang balikat, buong lakas na bumangga si Cesar sa pintuan. Ang tunog ng pagkalas ng mga hibla ng kahoy at ang pagbagsak ng hamba ay hindi niya inalintana kahit na ang matatalim na piraso ng pinto ay humiwa sa kanyang braso. Isadora, Tala, nasaan kayo? Ang hiyaw ni Cesar. Ang kanyang boses ay agad na napaos dahil sa init at usok na pumapasok sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng naglalagablab na silid, nakita niya si Isadora na nakadapa. Pilit na pinoprotektahan ang katawan ni Tala sa ilalim ng isang mesa. Ang apoy ay nasa paligid na nila, tila mga gutom na hayop na naghihintay ng pagkakataong sumakmal. Sa itaas nila, ang dambuhalang kisame na gawa sa nagbabagang yero at mabigat na kahoy ay nagsisimula ng bumigay. Walang pag-aalinlangan na lumusong si Cesar sa gitna ng init. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang hapdi ng apoy sa kanyang balat. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang pamilya ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Nang makalapit siya, saktong bumagsak ang isang malaking bahagi ng kisame. Sa halip na umiwas, ginamit ni Cesar ang kanyang sariling likod bilang kalasag. Ang bigat ng nagbabagang kahoy ay dumagan sa kanyang mga balikat at ang amoy ng nasusunog na tela ng kanyang damit ay humalo sa amoy ng uling. Si Cesar? Ang mahinang tawag ni Isadora. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal at kinamuhian. Nakita niya ang pawis at uling sa mukha nito at ang panginginig ng mga labi nito habang tinitiis ang bigat ng guho sa itaas nila. Tumayo kayo. Isadora, ilabas mo si Tala. Bilis! Ang utal na sabi ni Cesar. Ang kanyang mga kalamnan ay tila pumuputok sa tindi ng puwersa
Ngunit nanatili siyang matatag. Sa sandaling iyon, ang CEO na dati ay nag-uutos sa libu-libong tao ay naging isang simpleng haligi na handang mabuwal para lamang mabuhay ang kanyang mag-ina. Ito ang golden moment ng kanilang muling pagkikita. Sa kabila ng panganib, sandaling nagkatitigan ang dalawa. Nakita ni Isadora sa mga mata ni Cesar ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang katotohanan. Wala na ang arkitektong puno ng kayabangan. Ang kaharap niya ay isang amang handang mamatay. Isang maliit na haplos ng kamay ni Isadora sa pisngi ni Cesar bago niya binuhat si Tala ang nagbigay sa lalaki ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Gamit ang huling lakas, itinulak ni Cesar ang guho at mabilis na kinaladkad ang mag-ina palabas ng pintuan. Paglabas nila, ang malamig na hangin at ang patak ng ulan ay tila isang himala. Napahandusay sila sa putikan, malayo sa init, habang sa likod nila ay tuluyan ng gumuho ang buong barong-barong, naglalabas ng isang malakas na tunog ng pagkawasak na tila isang pinal na buntong hininga ng bahay. Nakahiga si Cesar sa basang lupa. Ang kanyang likod ay puno ng sugat at paso. Tumingin siya sa langit, hinahayaan ng ulan na magpalamig sa kanyang nagbabagang balat. Sa tabi niya, yakap-yakap ni Isadora si Tala, na bagamat puno ng uling ay nagsisimula na ring huminga ng malalim. Salamat! Salamat, Cesar! Ang bulong ni Isadora habang humihikbi. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Sa gitna ng dilim, maririnig ang tunog ng papalapit na mga yabag ng sapatos sa putikan. Hindi ito ang mga bumbero at hindi rin ito ang mga kapitbahay. Lumitaw mula sa anino ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis, may hawak na mga posas. Cesar de los Santos, under arrest ka sa kasong pagnanakaw at embezzlement. Ang malamig na sabi ng isa sa mga pulis. Napatingin si Isadora kay Cesar pagkatapos sa isa mga pulis. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Cesar. Sa pagkakataong ito, hindi ang apoy ang kalaban, kundi ang batas na binaluktot ng kamay ni Thalia. Huwag! Iligtas niyo muna ang anak ko. Ang sigaw ni Isadora, ngunit bago pa man makasagot ang mga pulis, muling tumigil ang paghinga ni Tala. Ang mukha ng bata ay naging asul, at ang monitor ng kanyang puso na dala-dala ni Isadora ay naglabas ng isang mahaba at nakatutulig na tunog. Tala! Tala! Gising! Ang hiyaw ni Isadora habang niyuyugyog ang bata. Nakahandusay si Cesar, nakatingin sa kanyang anak na tila isang kandilang unti-unting namamatay, habang ang mga posas ay dahan-dahang isinasara sa kanyang mga kamay. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba nakikita? Namamatay ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Ikulong niyo na ako habang buhay. Pero parang awa niyo na. Iligtas niyo ang anak ko ni ang bawat pagsigaw ni Cesar ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling lalamunan habang ang malamig na bakal ng posas ay humahigpit sa kanyang mga sugatang pulso. Nakaluhod siya sa basang putikan. Pinagmamasdan ng kanyang mundo na tuluyan ng nagdidilim. Sa kanyang harap, si Isadora ay tila isang estatwa ng pighati. Yakap ang wala ng malay na si Tala. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa isang inang nawawalan na ng pag-asa. Ang monitor na dala ni Isadora ay naglalabas na lamang ng isang mahaba at tuwid na tunog. Isang nakabibinging paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Ngunit sa gitna ng kawalan ng katarungan, isang himala ang nagsimulang mabuo sa paligid nila. Ang mga kapitbahay na dati ay tila natatakot sa mga pulis at sa kapangyarihan ni Thalia ay isa-isang lumabas mula sa kani-kanilang mga barong-barong. Si Aling Rosa, si Mang Lito at maging ang mga batang dati ay naglalaro sa lansangan ay nagsimulang pumaligid sa mga pulis. Hindi sila gumamit ng dahas, kundi isang tahimik at nagkakaisang harang ng mga katawan. Ito ang diwa ng bayanihan na hindi kayang buwagin ng kahit anong yaman, ang pagdadamayan ng mga taong
Ang tanging pag-aari ay ang kanilang dangal. Hayaan niyo silang dumaan. Tao rin kayo. May mga anak din kayo. Ang sigaw ni Mang Lito habang hinaharangan ang sasakyan ng pulis. Sa gitna ng kaguluhan, isang lumang jeepney ang mabilis na huminto sa tapat ni na Isadora. Si Dr. Leandro ay bumaba. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Hindi niya inintindi ang mga pulis. Mabilis niyang kinuha si Tala mula sa mga bisig ni Isadora at nagsimulang magsagawa ng CPR sa loob ng sasakyan. Ang golden moment ay naganap nang ang mga kapitbahay ay nagkapit-bisig upang gumawa ng isang pasilyo para makadaan ng jeepney patungo sa pinakamalapit na ospital, habang ang mga pulis ay nanatiling nakatayo. Hindi malaman kung paano lalabanan ang lakas ng isang komunidad na nagkakaisa. Naiwan si Cesar na nakaupo sa putikan, pilit na sinusundan ng tingin ang papalayong jeepney. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagsisisi at pasasalamat. Sa kabila ng kanyang pagkabilanggo, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan. Ang kalayaang malaman na ang kanyang anak ay nasa mabuting kamay at ang kanyang pamilya ay hindi nag-iisa. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Inihahanda siya sa isang mahabang laban na hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungan. Dinala si Cesar sa presinto at doon, sa gitna ng malamig at madilim na selda, ay muling naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Wala siyang abogado, wala siyang pera, at ang kanyang pangalan ay dumi sa paningin ng publiko. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking nakauniporme ng abogado, may bitbit na isang lumang kahon na tila bahagi ng isang nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot. Architect De Los Santos, hindi mo ako kilala, pero ako ang batang tinulungan ni Isadora 10 taon na ang nakalilipas. Ako si Attorney Julian at narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw sa inyo, ang mahinang sabi ng lalaki habang inilalapag ang kahon sa mesa. Sa loob ng kahon ay ang mga dokumentong isinalba ni Lolo Berto mula sa sunog, ang mga lihim na hindi kayang sunugin ng apoy. Ang mga mata ni Cesar ay nanlaki nang makita ang isang pamilyar na sulat kamay. Ito ang mga record ni Yaya Esme, ang ina ni Thalia, na naglalaman ng bawat hakbang ng panlilinlang na ginawa ng kanyang asawa mula pa noong unang araw. Sa ospital, habang nagbabantay si Isadora, sa labas ng emergency room, muling umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang dumating mula sa unknown number. Sa pagkakataong ito, hindi ito babala, kundi isang pangako. Huwag kang bibitaw, Isadora. Ang gabi ay pinakamadilim bago ang madaling araw. Ang hustisya ay hindi natutulog. Naghihintay lang ito ng tamang panahon upang gumising. Napatitig si Isadora sa pintuan ng ER. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa isang panalangin. Sa gitna ng amoy ng gamot at ang tunog ng mga yabag ng mga nurse, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pag-asa na sa wakas, pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis, ang mga abo ng kanilang nakaraan ay magiging pundasyon ng isang bagong simula. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanyang marangyang opisina, nakatayo si Thalia habang hawak ang isang kopya ng report tungkol sa sunog. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi niya alam na ang kanyang sariling ina ang magiging susi sa kanyang pagbagsak at ang unknown number na tumutulong kay Isadora ay isang aninong malapit sa kanyang sariling buhay. Isadora, patawarin mo ako. Hindi ko ginustong saktan ka, pero tinakot ako ng sarili kong dugo at laman. Ang akala ko noon ay ilalayo ka lang niya. Hindi ko alam na pati ang inosenteng buhay sa sinapupunan mo ay balak niyang itapon. Ang mga salitang ito, mula kay Yaya Esme, ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Isadora. Nakatayo siya sa loob ng isang madilim at amoy gamot na silid sa isang liblib na nursing home sa labas ng lungsod. Sa harap niya,
Nakaupo sa isang lumang silya ang matandang babaeng dati ay itinuring niyang pangalawang ina. Ang ina ni Talia na matagal nang ibinalita ng kumpanya na yumauna. Ngunit narito siya, buhay ngunit tila isang anino na lamang, itinago ng sariling anak upang hindi lumabas ang katotohanan. Hinawakan ni Isadora ang nanginginig na mga kamay ng matanda. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandaliin ang pagtatagpo ng dalawang biktima ng iisang malupit na tao. Sa kabila ng galit na dapat ay nararamdaman niya, tanging matinding habag ang namayani sa kanyang dibdib nang makita ang mga pasa sa braso ng matanda. Mga bakas ng pagmamalupit ni Thalia sa sarili nitong ina. Ang internal crumbling ni Isadora ay hindi na dahil sa sariling sakit, kundi dahil sa kilabot sa kung gaano kalalim ang kasamaan ng babaeng asawa ngayon ni Cesar. Sabihin niyo sa akin ang lahat, Yaya Esme, para kay Tala, para sa ustisya ng anak ko, ang pagsusumamo ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, tila isang hininga ng hangin na nagpapatatag sa naghihingalong mitya ng katotohanan. Dahan-dahang inabot ni Yaya Esme ang isang maliit at lumang cassette recorder mula sa ilalim ng kanyang unan. 10 taon na ang nakalilipas, Isadora. Pinilit ako ni Talia na ihalo ang mga VE ng lason sa iyong pagkain. Sabi niya ay pampalaglag lamang yon para hindi ka mapakasalan ni Cesar. Ngunit nang malaman niyang nakaligtas ang bata, ginawa niya ang lahat. Ang pekeng death certificate, ang pananakot sa doktor, at ang pagpapakita kay Cesar ng mga pekeng litrato na ikaw ay sumama sa ibang lalaki. Nang pindutin ng matanda ang play button, ang boses ni Talia ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang boses na puno ng pagmamalaki at walang bahid ng pagsisisi. Walang makakaalam, nanay. Ang batang yon ay dapat nang mamatay sa papel pa lang. Si Cesar ay akin lang at ang yaman ng mga De Los Santos ay magiging satin. Huwag kang magkakamaling magsalita, kundi pati ikaw ay ipapabaon ko sa limot. Ang bawat kataga sa recording ay tila isang lason na muling bumabalot sa sistema ni Isadora. Ang katotohanan na ang 10 taon nilang pagdurusa ay nag-ugat sa isang planadong krimen ay nagdulot sa kanya ng isang matinding panginginig. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Hindi niya akalain na ang isang tao ay kayang pumatay ng kaluluwa para lamang sa pera at kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, Isadora. Hindi na ako matatakot. Ang mahinang bulong ni Yaya Esme habang hinahaplos ang buhok ni Isadora. Ito ang aking huling sakripisyo. Iligtas mo ang anak mo. Iligtas mo si Cesar mula sa kamay ng aking anak. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng nursing home ay binasag ng tunog ng mabibilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng koridor. Ang tunog ay hindi galing sa mga nurse. Ito ay tunog ng mga taong may dalang panganib. Ang pinto ng silid ay marahas na bumukas at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, ay nakatayo ang tauhan ni Talia na siyang sumunog sa barong-barong noon. Isang madamdaming reunion, ang mapangyam na sabi ng lalaki habang dahan-dahang binubunot ang isang patalim mula sa kanyang likuran. Sayang lang, dahil walang makakalabas sa silid na ito ng buhay. Mabilis na itinago ni Isadora ang recorder sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Tumingin siya kay Yaya Esme at sa mga mata ng matanda ay nakita niya ang isang pinal na desisyon. Sa isang iglap, tumayo ang matanda at hinarangan ng lalaki, gamit ang kanyang mahinang katawan upang bigyan ng pagkakataon si Isadora. Tumakbo ka, Isadora. Iligtas mo ang katotohanan. Ang sigaw ni Yaya Esme bago siya marahas na naitulak ng lalaki. Tumakbo si Isadora patungo sa bintana. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang isip ay naglalayag sa pagitan ng takot at tungkulin. Habang tumatalon siya patungo sa madilim na hardin sa labas, ang huling narinig niya
ay ang tunog ng pagkabasag ng silya at ang hiyaw ng matanda. Nakalayo si Isadora sa nursing home. Hinihingal at sugatan ang mga binti dahil sa pagkakahulog, ngunit mahigpit niyang hawak ang recorder sa kanyang dibdib. Habang tumatakbo siya sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isang tanong ang patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Magagawa ko pa bang iligtas si Cesar bago siya tuluyang lamunin ng kasinungalingan ni Talia, o huli na ang lahat para sa aming tatlo? Sa presinto, nakaupo si Cesar sa sulok ng kanyang selda, nakatingin sa kanyang mga kamay na puno pa rin ng bakas ng uling mula sa sunog. Hindi niya alam na sa labas, ang babaeng minahal niya ay may hawak na ng sandatang gigiba sa imperyo ni Talia. Ngunit ang sandatang yon ay may kasamang napakataas na presyo ng dugo. Pirmanan niyo na ang mga dokumentong ito. Ngayong wala na ang asawa ko, para manghimasok, ang kumpanyang ito ay mapupunta sa ilalim ng aking nag-iisang pamamahala. Huwag na nating patagalin ang paghihintay sa isang kriminal. Ang boses ni Talia ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom, kasing talas ng salamin at puno ng awtoridad. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mahogany table na papaligiran ng mga board of directors na tila mga sunod-sunurang anino sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hawak niya ang isang mamahaling ballpen. Handa nang lagdaan ang huling hakbang ng kanyang pananakop. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, ang malalaking pintuan ng silid ay marahas na bumukas. Ang lahat ay napalingon at isang kolektibong singhap ng pagkagulantang ang namayani sa silid. Pumasok si Cesar, hindi bilang ang makisig na arkitekto na kilala nila, kundi bilang isang lalaking galing sa hukay. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na may mantsa pa ng uling. Ang kanyang mga braso ay balot ng benda at ang kanyang mukha ay may mga bakas ng sugat mula sa sunog. Sa tabi niya ay si Attorney Julian na may bitbit na mga dokumentong selyado ng katarungan. Ang tanging kriminal sa silid na ito, Talia, ay ikaw. Ang malalim at nanginginig sa galit na sabi ni Cesar. Ang kanyang boses ay hindi na sumasamo. Ito ay boses ng isang taong wala nang takot mawalan dahil nahanap na niya ang tunay na halaga ng kanyang buhay. Tumayo si Talia, ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang kontrol. Cesar, isang pugante na nangangahas pumasok sa sarili kong kumpanya. Guards, ilabas ang basurang ito. Iyang sigaw niya, ngunit walang gumalaw sa mga security guard na nasa pintuan. Sa halip, pumasok si Isadora. Dahan-dahang naglakad si Isadora patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga binti ay may benda rin, at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa puyat. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna ng mga dukha na handang bumawi ng korona. Inilapag niya ang maliit na cassette recorder ni Yaya Esme sa ibabaw ng mesa. Ito ang golden moment. Ang sandali kung kailan ang lahat ng yaman ni Talia ay tila naging walang silbi sa harap ng isang maliit na plastik na kagamitan. Para sa 10 taon na pagnanakaw mo sa buhay ko, Talia. At para sa bawat tibok ng puso ni Tala na sinubukan mong patigilin. Ang mahinang bulong ni Isadora. Pinitik niya ang switch ng recorder. Ang boses ni Talia na puno ng pagtatapat tungkol sa lason, sa pekeng death certificate, at sa sunog ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang bawat board member ay napayuko sa kahihiyan at kilabot. Ang internal crumbling ni Talia ay nagsimulang makita sa kanyang mga nanginginig na kamay at sa kanyang mga matang tila nawawala na sa katinuan. Ang kanyang perpektong maskara ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak na hindi na kayang takpan ng anumang yaman. Sinungaling kayo. AI-generated lang yan. Peke ang boses na yan. Patay na si nanay. Matagal na siyang patay. Ang hiyaw ni Talia habang hinahablot ang recorder at marahas na ibinabagsak ito sa sahig. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay tila isang baha na hindi na kayang pigilin ng anumang dam. Narito ang mga tunay na dokumento mula sa ospital at ang testimonya ni Yaya Esme bago siya dinala sa ospital kaninang madaling araw.
Ang sabi ni attorney Julian habang inilalapag ang mga papel sa harap ng board. At narito ang mga pulis para sa kasong frustrated murder at arson. Nang makita ni Talia ang mga pulis na pumasok mula sa likuran, ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng ganap na kabaliwan. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na pagnanasa na sumama sa kanyang pagbagsak ang lahat. Mabilis niyang hinablot ang isang matalim na letter opener na gawa sa pilak mula sa ibabaw ng mesa. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Ang hiyaw ni Talia habang mabilis na sumugod kay Isadora. Ang bawat tunog sa silid ay tila naglaho habang ang matalim na dulo ng pilak ay papunta sa dibdib ni Isadora. Sa isang iglap, humarang si Cesar. Ngunit bago pa man tumama ang talim, isang malakas na paghawak sa braso ni Talia ang nagpahinto sa kanya. Ang mga pulis ay mabilis na damba sa kanya. Pinatumba siya sa malamig na sahig habang ang letter opener ay tumalsik patungo sa paa ni Isadora. Nakatayo si Talia sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang silk dress ay puno ng dumi. Habang ang mga posas ay isinasara sa kanyang mga kamay, tumawa siya ng malakas, isang tawa na puno ng pait at kawalan ng bait, habang pilit na kinakaladkad palabas ng mga pulis. Naiwan sina Cesar at Isadora sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay nababalot ng isang uri ng kapayapaan na matagal na nilang hindi nararamdaman. Tumingin si Cesar kay Isadora at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang liwanag sa mga mata nito. Isang liwanag na hindi galing sa apoy, kundi mula sa pag-asa. Tapos na, Isadora. Tapos na. Ang bulong ni Cesar habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng babae. Ngunit ang tanong na naiwan sa hangin ay tila isang mabigat na ulap. Magagawa pa bang buuin ng katarungan ang isang pusong 10 taon na winasak at ano ang naghihintay kay Tala na hanggang ngayon ay lumalaban pa rin para sa kanyang huling hininga? Bakit naging ganito ang kulay ng mga dingding? Masyadong marumi. Nasaan ang sekretary ko? Sabihin mo sa kanya, ayaw ko ng ganitong amoy. Amoy kalawang, amoy luma, amoy pagkatalo. Ang boses ni Talia ay tila isang malabong alingawngaw sa loob ng maliit at malamig na selda. Wala na ang kanyang mamahaling seda, wala na ang kanyang mga alahas na kumikinang. Ngayon, suot niya ang isang kupas na kulay kahel na uniforme na tila isang malupit na biro sa kanyang balat. Nakaupo siya sa sulok. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakalmot sa semento habang kinakausap ang mga aninong siya lamang ang nakakakita. Ang kanyang internal crumbling ay hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kawalan ng katinuan. Hindi matanggap ng kanyang isip na ang reynang dati ay nagpapatakbo ng imperyo ay isa na ngayong bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa tahimik na koridor ng ospital, nakasandal si Isadora sa malamig na pader. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang dambuhalang martilyo na pumupukpok sa kanyang pag-asa. Sa loob ng silid, si Tala ay nababalot ng mga tubo at makina, isang munting katawan na pilit binubuhay ng teknolohiya. Dahan-dahang lumapit si Cesar. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba ang bawat benta sa kanyang katawan ay may nakataling libu-libong tonelada ng kasalanan. Huminto siya ilang metro ang layo kay Isadora. Nakita niya ang bawat guhit ng hirap sa mukha ng babae. Ang bawat puting buhok na tumubo dahil sa 10 taon ng pait na siya ang naging mitsa. Isadora, ang mahinang tawag ni Cesar. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng hiya, na tila isang lason na nagnanais na lamunin siya ng buo. Hindi tumingin si Isadora. Nakuha na natin ang katarungan, Cesar. Nakakulong na ang babaeng sumira sa atin. Ano pa ang kailangan mo? Walang babalang lumuhod si Cesar sa harap ni Isadora. Sa gitna ng malamig at makinang na sahig ng ospital, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na semento nang walang pag-aalinlangan. Yumuko siya ng husto
Ang kanyang noo ay halos humalik sa sapatos ni Isadora. Ito ang golden moment ng kanyang ganap na pagpapakumbaba, ang rurok ng kanyang pagsisisi. Ang taong minsang naging simbolo ng kapangyarihan ay naging isang alabok sa paanan ng babaeng kanyang minaliit. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako agad, Isadora. Alam kong ang 10 taon ay hindi mababayaran ng isang pagluhod. Pero parang awa mo na. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mong maging ama ako kay Tala sa mga huling sandaling ito. Kung kailangang ibigay ko ang sarili kong puso para mabuhay siya, gagawin ko. Ang humihikbing pagsusumamo ni Cesar. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig, gumagawa ng maliliit na bilog sa gitna ng katahimikan. Naramdaman ni Isadora ang paglambot ng kanyang puso. Ngunit ang hapdi ng nakaraan ay tila isang pader na mahirap gibain. Hinawakan niya ang sandalan ng upuan. Ang kanyang mga daliri ay nagputi sa tindi ng pagkakahawak. Ang patawad, Cesar, ay hindi isang salita lang. Ito ay isang mahabang paglalakbay. At sa ngayon, ang tanging daan na alam ko ay ang daan patungo sa kaligtasan ng anak ko. Marang hinawakan ni Isadora ang balikat ni Cesar at pinatayo ito. Walang yakap, walang halik, tanging ang init ng palad na nagsasabing hindi na sila magkaaway, ngunit hindi pa rin sila tulad ng dati. Ang distansyang ito ay tila isang tulay na dahan-dahan pa lamang itinatayo mula sa mga abo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng ward ay binasag ng isang nakatutulig na tunog mula sa loob ng silid ni Tala. Ang mahabang huni ng heart monitor ay tila isang pinal na hatol. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan papasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila mga yabag ng paparating na kamatayan. Hindi! Tala! Ang hiyaw ni Isadora. Napatayo ang dalawa sa tapat ng salamin na pinto. Nakita nila si Dr. Leandro na may hawak na 2 bakal na ginagamit upang kuryentihin ang dibdib ng bata. Ang bawat thump ng katawan ni Tala sa kama ay tila isang suntok sa kaluluwa ni na Cesar at Isadora. Ang monitor ay nananatiling may tuwid na linya, isang malupit na guhit na nagsasabing ang lahat ng katarungang nakuha nila ay walang saysay kung mawawala ang kanilang anak. "Doc, please! Wag ang anak ko!" Ang sigaw ni Cesar habang pilit na humahawak sa pintuan. Ang kanyang mga sugat ay muling bumubukas dahil sa tindi ng kanyang pagkakakapit. Isang nurse ang lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pawis. Masyadong bumaba ang oxygen levels niya. Nagkaroon ng komplikasyon bago pa man ang operasyon. Kailangan nating magdesisyon ngayon. Ngunit ang tsansa niya ay napakaliit na. Napatingin sina Cesar at Isadora sa isa't isa. Sa gitna ng trahedya, isang misteryosong nurse ang lumapit sa kanila at may iniabot na isang maliit na sobre na may selyo ng kumpanya ni na Cesar. Isang huling mensahe na hindi nila inaasahan, isang bagay na naiwan ni Yaya Esme bago ito nawalan ng malay. Maari bang ang huling lihim na ito ang magligtas sa kanya? O ito ang magiging pinal na pako sa krus ng ating pamilya? Ang tanong na naiwan sa isipan ni Isadora habang ang tunog ng monitor ay patuloy na naglalaro sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang cliffhanger ay tila isang matalim na bangin. Habang nag-aagaw buhay si Tala, ang lihim sa sobre ay maaaring magpabago sa lahat. Ngunit may sapat pa bang oras? Tanmiyo ko, ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Kung minsan, ito ang pinakamalakas na sigaw ng pamamaalam. Ang boses ni Isadora sa kanyang isipan ay tila isang marupok na bulong habang nakatitig siya sa tuwid na linya ng heart monitor ni Tala. Ang mundong dati ay puno ng ingay ng mga bulldozer at hiyaw ng galit ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging kawalan. Sa loob ng silid, ang mga doktor ay tila mga anino na lamang na pilit humahabol sa isang kaluluwang nais na ring magpahinga. Naramdaman ni Isadora ang panlalamig ng kanyang sariling mga kamay, isang lamig
na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang kanyang internal crumbling ay umabot na sa rurok. Wala na siyang luhang mailalabas, tanging ang hiningang tila nakabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang binuksan ni Cesar ang sobrang iniabot ng nurse. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa katotohanan, kundi sa takot na baka huli na ang lahat. Sa loob ng sobre ay isang luma at dilaw na dokumento, ang orihinal na medical records ni Tala noong sanggol pa lamang ito. Nakasaad doon ang isang lihim na itinago ni Talia sa loob ng 10 taon. Ang kondisyon ni Tala ay hindi bunga ng malas o tadhana, kundi dahil sa isang bihirang reaksyon sa gamot na ipinainom ni Yaya Esme sa utos ni Talia. Ngunit may kalakip itong pag-asa, isang pangalan ng isang eksperto sa ibang bansa na matagal nang binayaran ni Talia upang manahimik, at ang kontak nito sa Pilipinas na kasalukuyang nasa ospital din. "Doc, sandali!" Ang hiyaw ni Cesar habang pilit na pumapasok sa loob ng ICU. Hindi siya pinigilan ng mga nurse dahil sa tindi ng awtoridad at desperasyon sa kanyang boses. Ipinakita niya ang dokumento kay Dr. Leandro. Hindi lang ito basta sakit sa puso. Ito ay toxic poisoning na nagdulot ng peklat sa kanyang mga valves. Alam ni Dr. Santillan kung paano ito itatama. Narito siya sa kabilang building. Tila isang kidlat na gumuhit sa dilim ang balitang iyon. Mabilis na kumilos si Dr. Leandro. Ang golden moment ay naganap nang ang lahat ng alitan at pait ni na Cesar at Isadora ay naglaho sa isang mahigpit na pagkakahawak ng kanilang mga kamay sa labas ng operating room. Sa loob ng 4 na oras, ang tanging naririnig sa koridor ay ang mahinang bulong ng panalangin ni Isadora at ang mabigat na hininga ni Cesar. Hindi sila nag-uusap tungkol sa kumpanya, sa yaman o sa nakaraan. Ang tanging arkitektura na mahalaga sa kanila sa sandaling iyon ay ang muling pagbuo sa gumuhong buhay ng kanilang anak. Nang bumukas ang pinto ng operating room, lumabas si Dr. Leandro na may bahid ng dugo sa kanyang gown, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Isang himala na kayanan ni Tala. Ang laso na nanatili sa kanyang sistema ay nalinis na at ang kanyang puso ay nagsisimula na ring tumibok ng mag-isa. Napaluhod si Isadora sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na ng pighati, kundi ng pasasalamat, na tila isang bahana na naglilinis sa lahat ng kanyang dumi. Nilapitan siya ni Cesar at dahan-dahang inalalayan. Sa pagkakataong ito, hindi niya pilit na kinuha ang babae. Hinayaan niya lang na maging sandala ng kanyang balikat. Lumipas ang ilang linggo, ang kumpanyang De Los Santos ay sumailalim sa rehabilitasyon, ngunit si Cesar ay hindi na bumalik bilang CEO. Ipinasa niya ang pamamahala sa isang board na pinamumunuan ni attorney Julian, habang ang malaking bahagi ng kanyang shares ay inilaan niya para sa pagpapatayo ng isang pundasyon para sa mga batang may sakit sa puso sa mga komunidad ng mga mahihirap. Isang umaga, sa harap ng isang maliit at bagong pinturang opisina sa gilid ng tondo, nakatayo si Cesar habang may hawak na isang blueprint. Hindi ito plano para sa isang dambuhalang mall, kundi para sa mga disente at murang pabahay para sa kanyang mga dating kapitbahay. Lumabas si Isadora mula sa loob, may dalang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay wala na ang mga guhit ng takot. Pinalitan ito ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang pagpapatawad lamang ang makapagbibigay. Isadora, maaari mo bang hayaang ang arkitektong ito ang bumuo ng iyong kinabukasan? Hindi ko maibabalik ang 10 taon, pero maaari kong ipangako ang bawat segundong natitira sa akin. Ang mahinang sabi ni Cesar habang nakatingin sa malayo, kung saan naglalaro ang isang malusog at tumatawang si Tala sa ilalim ng init ng araw. Tumingin si Isadora kay Cesar, pagkatapos ay sa kanilang anak. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
isang nangangiting hindi napilit. Ang pundasyon ay kailangang matibay, Cesar. At sa tingin ko, ang pag-ibig na hango sa katotohanan ang pinakamatibay na semento sa mundong ito. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang huling anino ang nagpakita. Isang liham mula sa mental asylum kung saan nakakulong si Thalia ang dumating. Ang nilalaman nito ay hindi na mga pananakot, kundi ang paulit-ulit na pagsulat ng isang pangalan. Tala, giisang paalala na ang bawat pagkakasala ay may aninong hindi kailanman mawawala, ngunit hindi na nito kayang talunin ang liwanag ng umaga. Handa ka na bang pumasok, architect? Ang tanong ni Isadora habang binubuksan ang pinto ng kanilang munting tanggapan. Tumango si Cesar at magkasabay silang pumasok sa loob. Iniiwan ang mga abo ng nakaraan upang simulan ang pagtatayo ng isang buhay na hindi na muling magigiba. Ang bawat paglubog ng araw sa luk ng Maynila ay tila isang dambuhalang painting na gawa sa ginto at kahel. Isang paalala na sa bawat pagtatapos ng isang kabanata ay may pangako ng isang bagong umaga. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng alat at kalayaan, malayo sa amoy ng usok at pagkabulok na minsang naging hangganan ng mundo ni Isadora. Nakaupo siya sa isang luma, ngunit matibay na bangko sa tabing dagat, pinagmamasdan ang mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang, tila ba humihingi ng paumanhin sa bawat bagyong dinala nito sa nakaraan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Cesar. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at blueprints lamang ang hawak, ngayon ay may mga kalyo na dahil sa paggawa ng mga upuan at mesa para sa kanilang munting paaralan sa komunidad. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling tuxedo. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt, ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa kaysa noong siya ay nasa rurok ng tagumpay. Ang internal peace na natagpuan niya ay hindi nanggaling sa bank account, kundi sa kapatawarang unti-unti niyang nararamdaman sa bawat ngiti ni Isadora. Isadora, minsan naiisip ko, kung hindi ba tayo dumaan sa apoy, malalaman ko kaya ang tunay na halaga ng pagiging ama? Ang mahinang tanong ni Cesar. Tumingin siya kay Tala na ilang metro lamang ang layo, masayang nagtatakbo at humahabol sa mga bula ng sabon. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanilang nakaraan. Hinawakan ni Isadora ang kamay ni Cesar. Ito ang golden moment na nagbibigay linaw sa lahat. Ang kanilang mga daliri ay magkahawak, isang simbolo ng dalawang mundong pinag-isa ng paghihirap. Ang patawad, Cesar, ay hindi ibig sabihin na nakalimutan na natin ang lahat ng sakit. Ang ibig sabihin nito ay mas pinili nating magmahal kaysa magtanim ng puot. Ang mga peklat sa ating puso ang nagpapaalala na tayo ay nakaligtas. We survived, Cesar. At iyon ang pinakamahalagang tagumpay. Sa loob ng mahabang panahon, hinanap ni Isadora ang katarungan. Akala niya ay matatagpuan niya ito sa pagkakakulong ni Thalia. Ngunit sa paglipas ng mga araw, na-realize niya na ang tunay na hustisya ay ang makitang lumalaking malusog si Tala at ang maramdaman ang tapat na pagsisisi ng lalaking ama ng kanyang anak. Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, kundi ang bawat segundong magkakasama silang tatlo na walang itinatagong lihim. Naisip rin niya si Thalia. Sa isang liblib na pasilidad, ang babaeng dati ay puno ng kayabangan ay nananatili sa isang mundong gawa ng sarili niyang kasinungalingan. Wala nang puwang ang puot sa puso ni Isadora para kay Thalia. Tanging habag ang natitira para sa isang kaluluwang nabulag ng yaman. Ang bawat pagkakasala ay may kabayaran. At ang kay Thalia ay ang mabuhay sa isang walang hanggang dilim ng sariling isipan. Daddy! Nanay! Look! The sun is sleeping na! Ang sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo sa kanila. Mabilis na binuhat ni Cesar ang anak at hinalikan ito sa noo. Isang kilos na puno ng wagas na pagmamahal. Sumandal si Isadora
Sa balikat ni Cesar, pinapanood ang huling sinag ng araw bago ito tuluyang maglaho. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw. Ang pamilya ay hindi itinayo sa matatayog na gusali o nagniningning na ginto. Ang tunay na pundasyon ay ang katotohanan, ang sakripisyo at ang lakas na bumangon mula sa sariling mga abo. Sa mundong puno ng panlilinlang, ang tanging arkitektura na hindi kailanman guguho ay ang pag-ibig na dumaan sa pagsubok ng panahon at apoy. Habang ang dilim ay dahan-dahang lumulukob sa lungsod, ang tatlong anino sa tabing dagat ay nanatiling magkayakap. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa happily ever after na parang isang fairy tale, kundi sa isang matatag na simula ng isang buhay na puno ng katuwiran at pagmamahal. Ang mga abo ng kanilang nakaraan ay tuluyan na ring tinangay ng hangin. Iniiwan ang isang lupang handa na para sa mga bagong pangarap. Uwi na tayo. Ang bulong ni Isadora. Yes, Isadora. Let's go home. Ang sagot ni Cesar. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa pampang, patungo sa kanilang munting tahanan na puno ng liwanag, habang ang mga bituin sa langit ay nagsisimula ng magningning, tila mga saksi sa isang pamilyang sa wakas ay nahanap na ang kanilang daan pauwi. At doon, sa ilalim ng mga kumukutitap na bituin, tuluyan ng naglaho ang dilim ng nakaraan, habang dahan-dahang binubuksan ng tadhana ang isang bagong umagang puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig at sa pagpapatuloy hanggang sa huling sandali ng kwentong mga abo ng pag-ibig. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni na Isadora at Cesar, tila ako rin ay kasamang humihinga sa gitna ng usok ng demolisyon at nakikiramay sa bawat patak ng luha ni Isadora. Ang pinakamahirap at pinakamasakit na bahagi para sa akin ay ang tagpo sa gitna ng apoy, kung saan ang isang ama ay kailangang maging kalasag at ang isang ina ay kailangang maging matatag sa harap ng kamatayan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga tunay na damdamin at karanasan ng mga taong nakilala ko na dumaan sa matinding pagsubok, ngunit piniling manatiling mabuti sa kabila ng lahat. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling desisyon. Ito ay parang isang maliit na binhi na itinatanim sa gitna ng tuyong lupa. Kailangan nito ng sapat na panahon, pag-aalaga, at higit sa lahat, ang sikat ng araw ng katotohanan upang ito ay tuluyang mamukadkad. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataon para sa pagsisisi at ang bawat sugat ay may nakalaang paghilom hanggat may pag-ibig na nananatili sa ating mga puso. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong marinig ang inyong tinig. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Isadora, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso para sa taong naging dahilan ng iyong pinakamalalim na pighati? Karapat-dapat nga ba si Cesar sa pangalawang pagkakataon matapos ang 10 taon ng pagkabulag? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting liwanag sa inyong mga puso sa gitna ng inyong abalang araw. Kung inyong nagustuhan ang ating paglalakbay, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. I-share ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang mas marami pa tayong mapukaw na damdamin. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na madamdaming kwento ng buhay. Ingat po kayong lahat.